ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. Pasalamatan lagi natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat paglipas ng buhay natin, na kahit ano man ang nangyayari ay napaglalaan natin ng oras ang pagsamba sa Kanya, sapagkat ang dahilan kung bakit nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay para sumamba sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit nilikha ang lahat ng umiiral na nakikita natin at hindi natin nakikita. Sabi ni Allah sa loob ng Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang jin at ang tao maliban na sumamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagpapasalamat tayo kay Allah sapagkat natutupad natin, nagagawa natin ang dahilan kung bakit tayo umiiral dito sa mundong ito. Gaya ng palagian nating sinasabi sa atin lahat na huwag tayong tumigil sa pagsasaliksik ng kaalaman, sapagkat ang pagsasaliksik ng kaalaman ay bunga yan ng bukas na puso at isip ng isang tao. Kasi pag binuksan ng tao ang kanyang puso at isip, yun ay yung oras na napakadaling magdilig, maglagay ni Allah subhanahu wa ta'ala ng butil ng pananampalataya sa puso natin. Hindi nyo ba naisip, mga brothers and sisters in Islam, na kuminsan dahil sa katigasan ng ulo ng tao, kinakailangan palalambutin ka ni Allah. Palalambutin ka niya. Kinakailangan lumambot mo na yung puso mo. Kasi marami sa mga tao ngayon, napakatigas ng kanilang puso. Saka sila nagigising kapag nagkakasakit na sila, pag namulubi na sila, pag tumatanda na sila, kapag lumadating na sila sa kahirapan. Ito ngayon, pakinggan nyo ang sinabi ni Allah sa Surat Al-Baqarah. Sabi ni Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Katotohanan, susubukin namin kayo gamit ang pagkatakot, وَالْجُوعِ, ang gutom, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, kabawasan sa pamamagitan ng kawalan ng ari-arian, wal anfus, sa pagkawala ng mga buhay, wath thamarat, sa pagkalugi sa mga taniman. Pagkatapos bigkasin ni Allah subhanahu wa ta'ala ito, anong sabi niya? Wabashiris sabirin. Bigyan mo ng magandang balita ang mga nagtataglay ng sabar. Alladhina idha asabathum musibatun, ang silang mga dinadapuan, kapag dinadapuan sila ng mga trahedya, ng mga pagsubok, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sinasabi nila na katotohanan ang lahat-lahat ay galing kay Allah at lahat ay magbabalik muli kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah, ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Yung mga tao ngayon ay mapapasa kanila ang salawat ni Allah, ang biyaya, ang patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, at sila itong mga nagabayan at napatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So mga brothers and sisters in Islam, huwag nating hintayin na kinakailangan pang palambutin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang puso natin kapag ka nabulag ka na, kapag nagkaroon ka na ng kapansanan. Kung kailan nagkaroon ka na ng kapansanan, gusto mong magsala, o pwede pa naman magsala, pero iba din yung, kaya nga ako, brothers and sisters, ito, lagi kong sinasabi ito. Actually, may topic akong nakahandang konti. Pero ang gusto kong maintindihan ninyo, kung kayo man ay tinatamad sa mga ibada, ito, ulitin ko na lang ito kasi nabanggit ko ito sa mga previous na pagtatalakay. Pero siguro yung iba sa inyo dito ay first time yung marinig. Ako, nung nakikita nyo yung kalagayan ko ngayon, ay galing ako ng lawag.
Galing po ako ng Lawag noon, binisita ko yung kaklase kong brother doon na Maranao, doon sa kaibigan ko at saka kaklase ko dati sa Baguio. So bumisita kami doon. Ako, si Brother Rashid Indasan at si Brother Ahmad Javier. So nung pumunta kami sabay-sabay doon, karoon kami ng mga dawa activity doon. So sa sobrang pagod namin, bumalik kami galing Lawag papuntang Manila. So sa pagbalik namin papuntang Manila, ang maalala ko lang, sa sobrang pagod namin kasi ang dami namin ginawa, nakatulog ako sa daan. So nung gumising kami, sabi ng driver nung nasa Tarlac na kami, di ba kakain tayo? Kumain kami sa Tarlac, bumaba kami dyan sa Tarlac. Pagkatapos namin kumain, sumakay kami uli para pabalik na ng Metro Manila. So, nakatulog uli kami. Okay, pero at that time, hindi nakasama si Brother Ahmad Javier, rahimahullah, nauna na siya sa Manila. Ang katabi ko si Brother Rashid Indasan, tapos si Ustad Jamil Bukay na nasa harap ko, tapos yung driver. At yung dalawang anak ni Brother Rashid Indasan sa likod. So nakatulog ako sa biyahe. So pagkaraan nung nasa biyahe na kami, nakatulog ako, pangalawang gising ko, hindi ko na maigalaw yung katawan ko. So ang daming nakatingin na mukha sa akin na ganon. So nung binilat ko yung mata kong ganyan, sabi nung isa nakatingin sa akin, "Hi Mr. Adam, how are you?" Sabi ko, "I'm good, I'm okay." Sabi niya, "Kilala mo ba ako?" Sabi ko, "Hindi po." Sabi niya, "I'm Dr. Danak, I'm your physician." Sabi niya, tapos nilabas niya yung mga photos. "Kilala mo to?" Sabi ko, "Ay, mother ko yan." Sabi niya, "Ito." Sabi ko, "Ay, yes, she's my wife." Sabi niya, "Ito." Sabi ko, "Oo, daughter ko yan." At that time, isa pa lang yung daughter ko eh. Sabi niya, "Ay, salamat. Mr. Adam, na-recover ka namin. Salamat. Ika 28 days mo na ngayon sa ICU." Yes. So, syempre, at that time, kakalabas ko pa lang sa ICU. So, nilipat nila ako sa room. So, pagdating ko sa room, sabi ko sa nagbabantay sa akin, "Pwede ko makita yung sarili ko? Kasi nakahiga ako eh. So, nung inangat nilang hinihigaan kong ganyan, so dahan-dahan nakikita ko yung paa ko, nakaangat yung kabila. Ito, nakaangat. Tapos, ang daming bandage. Ang daming nakatali. Tapos, habang tinitingnan ko yung dito ko kasi hindi ako makagalaw ng maayos, nakikita ko yung sarili ko sa salamin. Yung buhok ko humaba na dito, konti, kasi 28 days eh. Tapos yung dito ko kalbo na. May mga nakalagay na nilapat silang mga kasi may mga sugat-sugat eh. So nung tingnan ko yung sarili kong ganyan, habang tinitingnan ko kasi nakaano na ako, di ba? Naka-hospital dress ako or gown. So nung tinignan ko yung dito ko, umiksi yung paa ko. Hindi na pantay, ganun no. Hindi na pantay yung paa ko. So tapos nun, tinignan ko yung dito ko, may tahi. Mula sa pusod, mula sa dibdib, hanggang sa ilalim ng pusod. Ano na siya? May tahi, fresh. Tapos kinakapa-kapa ko yung dito ko, may 2 butas na dito ko. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, ano ba yung nangyari sa akin? Totoo kaya itong nangyari sa akin? Kasi dati bago ako pumunta doon, nag-gym kami, di ba? Alam mo, may nag-gym kami. Tapos medyo okay yung katawan natin. So hindi ko makapaniwala kung ano nangyari sa akin. So ang struggle mo at that time, makakabalik pa kaya ako sa dati? Kasi broken ka eh. Broken sa kalooban mo at saka yung kalusugan mo. So yun nga, nag-recover ako for a period of mahabang oras. Nag-recover ako, nakahiga ako sa bahay, siguro mga 1 taon. So nung nakatayo na ako,
Nung nakatayo na ako, so sabi ko, pumunta ako kasi at that time, lalabas ako sa hospital noon. Papasok naman yung asawa ko para ipanganak yung anak ko. Basta papasok siya. So, yung asawa ko kasi, nagtitreatment yun ng mabigat na sakit eh. Treatment na siya. So, ganun kabigat yung pagsubok. So, nung lalabas na ako, nung pumasok na ako sa kanya, pinuntahan ko siya sa bahay. Nakahiga siya, tapos yung anak namin. Pasyente na rin siya eh. Alhamdulillah, yung mga babies ko, sawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na apektuhan ng pagsubok ng nanay nila. So, binisita ko siya. Sabi ko, magtiis ka lang. Ganito talaga ang buhay dito sa mundo. Sabi ko. One of these days, sabi ko, kita mo, muntik na ako mamatay. Magtiis ka lang. Kasi, inshallah, dadating yung oras na aalis tayo dito sa mundo. At inshallah, makakapagpahinga tayo sa kabilang buhay. Doon na tayo magpapahinga sa kabilang buhay. Itong mundong ito, punong-puno ng pagsubok. Sabi ko, tulad ikaw, nagkaroon ka ng 2 anak, hindi mo naaalagaan. Nagkaroon ka ng degree, hindi mo masyado na-enjoy yung career mo, yung trabaho mo. Hindi mo rin masyado na-enjoy yung love life mo sa asawa mo. Sabi ko, magtiis ka. Kasi dinisign ang katawan natin na maluluma, magkakasakit at mamamatay. Pero the best thing, sabi ko, my love for you is very true and very sincere. Hindi man kita naaalagaan ngayon at hindi mo ako naaalagaan, inshallah, hahanapin kita sa paraiso kung ako mauuna sa'yo doon. Inshallah. So, the thing here, sabi ko nga, nung pumunta ako sa doktor, sabi ko sa doktor, Dok, may babalik pa ba yung pa ako? Sabi niya, depende sa age mo kasi, no, 47. Kasi 47 na ako ngayon. At that time, bago pa ako mag-47, sabi niya, sa age mo ganyan, pwede, pero sabi niya, hindi natin alam kung may babalik sa katulad nung dati kasi tumagal eh. So sabi ko na lang, masaya na ako sa ganito. Kung hindi man ibabalik ni Allah yung paa ko sa tulad ng dati, ang importante, binawi niya itong paa ko habang nasa dawa ko. Binawi niya itong paa ko na narating ko na yung Makkah na ilang beses. Nakapagtawaf na ako, nakapagsa'i na ako, napuntahan ko na yung Arafah, napuntahan ko na yung Muzdalifah, napuntahan ko na yung Mina, napuntahan ko na yung Madina, napuntahan ko na yung libingan ng Rasulullah, yung Masjidun Nabawi, napuntahan ko na yung maraming bagay para sumamba kay Allah. Ano pa bang i-complain ko kay Allah? Na yung pa ako, nagamit ko sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung hindi man niya ibabalik ito, masasabi ko, naka-boundary na siguro yung pa ako sa pagsamba kay Allah. Ang isa sa namimiss ko ngayon, brothers and sisters, ang namimiss ko talaga ngayon, yung lalapat yung noo ko sa lupa para makapagsudyod. Kasi nasubukan ko na yung sarap ng sudyod sa mga nakaraang araw. Now kayo, ang sasabihin ko sa inyo, kung sakaling gigising kayo isang araw at 28 days na kayo sa ICU, baka magsisi kayo kung hindi nyo ginamit yung paa nyo sa sujud, sa ruku', sa tawaf, sa da'wa, sa paggawa ng kabutihan. Magsisisi kayo, wallahi magsisisi kayo. Magsisisi kayo na makikita nyo yung ibang tao, masaya sila sa pamilya nila, nagagamit nila yung paa nila. Masaya sila sa paggawa ng kabutihan, nagagamit nila yung paa nila. So huwag nyo hintayin na dadating yung oras na pagsisihan nyo na hindi nyo ginamit yung mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. So lagi nating tatandaan, yung kalusugan na meron sa iyo ngayon, isang dakilang pagpapala yan na dapat iingatan mo. Kasi bakit? Hindi mo maigagalaw yung paa na yan pagdating ng Judgment Day, maliban
na itatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo kung saan mo ginamit yan. Saan mo ginamit yung kalusugan mo? Saan mo ginamit yung kayamanan mo? Saan mo ginamit yung kabataan mo? Saan mo ginamit yung oras mo? Saan mo ginamit lahat yan? Hindi mo maigagalaw malibang ilalagay mo na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paglilitis yon. So mga brothers and sisters in Islam, isang napakalaking pagkakataon na nandito tayo ngayon to share our experience, to share the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to share the ayat of the Quran, to share the life of the salihun, no? Ito sa akin, actually may topic talaga ako ngayon eh. Yan, no? Yan, may babasahin sana akong topic ngayon. Ang topic ko sana ngayon, fadlu du'a wa adabud du'a. Kaya lang, mas tinutulak ako na, actually although naibigay ko na to sa ibang mga pagtitipon-tipon, mas feel ko kasi itong oras na ito, brothers, ito yung oras na parang tinatamad tayo eh. Alam mo kanina nung ginigising ako, nung gumising sa akin, ayaw ko pang gumising. Ayaw ko kasi pagtatrabaho pa ako maaga eh. Kaya lang nung maisip ko, sabi ko, konti na lang yung oras ko sa mundo eh. Doon na lang ako magpapahinga sa kabilang buhay, inshallah. So dito sa mundo, dito talaga tayo mag-i-invest eh. Dito tayo mag-i-invest, brothers and sisters. So hanggat kaya nyo mag-invest, kaya nga sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, matakot kayo sa impyerno. Kahit sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaka, sa pagngiti. Diba? Lahat ng kaya mong gawin na mabuti dito sa mundo, huwag mo ipagkakait sa sarili mo yun. Gawin mo na kung anong kaya mong gawin na mabuti, gawin mo na yan. Huwag mo ipagpabukas kasi ang kamatayan dumadating. Ito pa ulit-ulit kong sinasabi, tatanda ka, magkakasakit ka, at mamamatay ka. Kailan yung kamatayan na yon? Hindi natin alam. Kasi yung father-in-law ng ating imam na si Khalid, si Ustad Khalid, kakamatay lang noong nakarang araw. So, dahan-dahan dumadating sa atin ang kamatayan. So, mas magandang abutin tayo ng ating taning na tayo ay kinalulugdan ni Allah at tayo ay nalulugod kay Allah kasi alam natin, natutupad natin yung rule natin na sambahin si Allah. So, inshallah, hindi ko na muna kayo aabalahin para hindi ko masyado mapahaba ang topic. Pero ang topic ko ngayon, fadlu du'a wa adabud du'a. Ang topic sana na tatalakayin ko sa inyo ay ang kainaman ng dua at ang mga kaasalan na nauugnay sa pagsasagawa ng dua. Pero inshallah sa mga susunod na patagpo ay matatalakay natin ito. Hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagtagumpayin niya tayo dito sa mundo at ibilang niya tayo sa magtatagumpay sa kabilang buhay. Ganon din ang mga mahal natin sa buhay. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم في آخر أيام رمضان اكتبنا من أهل الجنة. اللهم في آخر أيام رمضان حرم أجسادنا على النار. اللهم في آخر أيام رمضان غير حياتنا إلى الأفضل. اللهم في آخر أيام رمضان تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا